Hello po. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay at-tres ng Disyembre, December 3, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:36 ng umaga. 6:36 ng umaga at ngayon po ay araw ng Martes. Medyo madilim pa kasi makulimlim. Pero mamaya yan, medyo maliwanag na. Nais ko lang po mag-vlog. Ayaw ko na sanang i-discuss ito, pero hindi po ako makatulog eh. Opo, ganun po eh. Pag mayroon akong verse na nalalaman na konektado dyan sa issue ngayon sa ating bansa, dyan po sa Pilipinas, ay ipagpaumanhin nyo po na i-discuss ko. Opo, ipagpaumanhin nyo po at hindi ko naman ipipilit ito. Pero isishare ko lang kung ano ang sinasabi ng Biblia. Opo. Patungkol kasi ito dito sa threat ni Sara Duterte, na maraming abogado ang nagsasabi na mayroon daw precondition o may kondisyonis. Kaya wala yan, sabi nila eh. Ay natatawa na lang po ako. Ayaw ko na sanang i-discuss ito kasi maliit lang na bagay ito eh. At hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala sa akin. Pero nakasulat po yan sa Biblia eh. Opo. Ngayon, kung may makuha kayong impormasyon at tama, ay ikuan nyo, i-cherish nyo o palaguin nyo. Opo, yan po ang hiling ko lang sa inyo. Pero actually, natatawa lang ako doon sa mga abogado na nagsasabi na wala yan kasi yung treat na yan ay may kondisyonis. Ay ang masasabi ko po talaga, sa lahat po ng agreement, may mga kondisyon po yan. Sa lahat po ng agreement. Sino sa atin ang papasok ng agreement na walang gagawin? May gagawin po tayo eh. At yun ang mga kondisyonis. At kahit na anong kondisyon, pwedeng ipasok dyan sa agreement na yan. Kung mayroon siyang kinausap na tao, na nag-agree sila, natutupad yung tao. Ano po ang sinabi ni Sara Duterte? Na siya daw ay gustong patayin ni Marcos at saka nung asawa ni Marcos at saka si Martin Romualdez. Ngayon, kumontak siya ng tao at pumayag daw yung tao na ang usapan nila ay kung pinatay siya, si Sara Duterte, kung pinatay siya, ay patayin din niya si Marcos at saka si yung asawa at saka si Juan, dahil walang ibang papatay sa kanila kung hindi nga. Yun ang sabi niya. Ay ang sinasabi ng iba ay yun nga, ang condition ay patay muna siya. Yun nga eh. Patayin muna siya. Yun ang kondisyonis. Kaya, aywan ko lang pero ang title ko po ngayon, There is a necessity for the death of the testator, Sara Duterte. Testamento po yan eh. Last will and testament. Kasi nga, ang pinag-usapan dito ay patay po eh. So, last will and testament niya yan. There is a necessity for the death of the testator. Ay nangyayari po yan sa totoong buhay. Kaya nga, natatawa na nga po ako dito sa mga abogado eh, na nagsasabi na may kondisyonis daw o may kondisyon na aywan ko kung anong tawag nila dyan, kung imposible o ay hindi po imposible yan. Talaga pong ganyan. Opo, at ito nga, mahahagip natin yan sa Biblia. Opo, Biblia po magsasabi. At kung mabasa nyo po yung Biblia o mapakinggan nyo dito sa sasabihin ko,
balikan nyo po yung mga nakaraan na buhay nyo. Sa kaanak nyo, sa mga kaibigan nyo, na mayroong ganyan last will and testament. Opo, balikan nyo po. Kung hindi totoo ang sinasabi ng Biblia. Hinahamon ko po kayo, balikan nyo. Maaring ang nanay nyo o ang tatay nyo o kayo mismo ay binigyan ng lupa dahil mamamatay na yung tiyahin nyo o mayroong nag-donate sa iyo ng lupa, last will and testament. Ayan po, i-enforce lang yan kung namatay na yung nagbigay ng lupa. Hindi ba? Ayan po, ang pauna kong sinasabi sa inyo. Pero bibigyan pa ng diin yan kasi mababasa natin po yan sa Biblia. Opo. There is a necessity for the death of the testator. In any last will and testament, kaya nga last will and testament hindi ba? Ayan po, hindi ba? Kaya nga ako, natatawa na lang ako. Bakit daw may kondisyon? Ay lahat po yan may kondisyon. Kahit na po anong kontrata yan, may gagawin ka. Pag pumasok ka sa kontrata, may gagawin ka. Yung isa, halimbawa, babayad siya, yun namang isa ay ibibigay niya yung lupa niya. O magbibigay siya ng serbisyo, yung isa, yun namang isa ay magbabayad. Ganun po, mga kondisyonis. Ay kung may additional na kondisyonis pa, pwede naman Hindi ba? Pwede naman Ayan po Pero bago po ako magpatuloy at alam ko po na nalalaman nyo na ano ang ibig kong sabihin, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna itong kwan po natin, mga subscriber o yung nagko-comment o nag-view o nag-like. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, Al Olaria ng Bacolor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Batch number 1 po ito Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Fernan ng Cebu, Larry Narvaez, Joshalan Elenita Sklapler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburo Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quertiquio, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduardi, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamala, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John Dicinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Silmihinil Dugardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Bintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panuorin palagi. Ito po sila Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Man,
Roy Japantor, Divina Apostol, C.J. Pischay, Kapihan ni Artat Ago, Dim Jus Journey, kakamping ang batas with Attorney Claire Castro, ka Waldi Carbonell at saka si Attorney Cielo Magno. Ayan po ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa pakikinig sa kanila. At nakikita ko po na yung mga binablog nila ay talagang totoo. Opo. At para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na ay ito nga ang title ko There is a necessity for the death of the testator. Ay sino po ang kukontra dyan? Ay nasa Biblia po yan Opo. Ay mayroon siyang gusto o yung last will and testament niya. Siguro yan kung sino yung pinagkasunduan niya ay ang lumalabas si Kapitan Dado daw ang kinakausap niya. Ewan ko lang kung totoo yan. Pero ay sige na. Paraanin na natin na may kinausap siya. Ay pero nga ay okay yun na mamatay muna siya. Okay po yun. Kasi nga ito si Jesus Christ nga ito nga ang sasabihin ko na example para wala po kayong no question asked pag mabasa nyo ito. Wala na kayong tatanungin pa. At maliliwanagan po kayo. Ito po Hebrew 9, verse 15 hanggang 17. Babasahin ko lang po tapos babasahin ko mamaya ng sarili kong pananalita. Yung as far as I can remember. And then i-explain ko po Therefore, Christ is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promise, eternal inheritance. Now that he has died to redeem them from the transgressions committed under the first covenant. In the case of a will, it is necessary to establish the death of the one who made it, because a will does not take effect until the one who made it has died. It cannot be executed while he is still alive. Ayan po ang nakasulat po sa Biblia. Basahin po natin ulit at sabayan ko na ng paliwanag. Therefore, Christ is the mediator. Siya po ang mediator of the new covenant. Ito nga, ano ba itong new covenant? Ito nga yun, maliligtas ang tao sa pamamagitan ng habag. Grace. Hindi na doon sa unang covenant. Ang unang covenant kasi maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Opo. Pero hindi rin pala yun. Hindi rin kasi nga wala namang maliligtas sa pagsunod sa batas Kaya kasi po lahat ng tao ay nagkakasala nga. Lahat po. Kaya kung nagkasala ka ay problema na yan. Habag din yung faith pa rin. Abraham believed God and it was accounted for him as righteousness. Believe lang po na tinatawag natin ngayon na faith. Abraham believed God and it was accounted for him as righteousness. Ayan po So, to those who are called may receive the promise. Yun nga, yung eternal inheritance. Siya ang mediator in the new covenant, yung nga, the covenant of grace, so that those who are called, yung mga itinalaga o yung mga tinawag o yung mga kinahabagan, may receive the promise of eternal inheritance.
para makuha nila yung pinangako. May pangako po na yung magkakaroon ng new covenant. Ayan po yan ang pangako. Now that He has died, at ngayon siya ay patay na, ay namatay po si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo po, hindi ba? To redeem them from the transgression. Ayun po, nagkasala po ang mga tao pero i-redeem niya. I-redeem po ni Jesus Christ. Siya nga ang ating Redeemer o Savior. Siya din ang ating Lord. O our King. Hindi ba? Pero ang kwan dito ay siya ang Redeemer. Ulitin ko lang now that He has died to redeem them from the transgression committed under the law. Ayan po, hindi ba? Bakit ba nagkasala? Ay may batas po Sinusuway po ang batas O dito ang nakasulat, committed under the first covenant. Ay ano ba yung first covenant? The law, hindi ba? Ayan po. In the case of a will, ito po yung last will and testament. In the case of a will, ayan po, it is necessary to establish the date of the one who made it. Pero sa iba, on the date of the testator. Kailangan patay muna Opo, kailangan patay muna yung testator bago ma-enforce kung ano man yung ay isisingit ko lang po para maintindihan natin ito Kahit na ibinigay na niya yung lupa niya o yung ari-arian niya sa pamangkin niya. Kahit na gumawa na siya ng last will and testament, hindi po mai-enforce yan. Opo, alam ko po yan. At eksperyensado po ako dyan. Kasi pwedeng magbago ang isip pa nung nagbibigay. Opo, at karamihan ganyan po ang nangyayari. Nagbabago ang pag-iisip nung nagbibigay kasi nga nung bandang huli hindi na siya dinadalaw. Nung binigyan niya ng lupa, hindi ba? Ay hindi na niya ako ginagalang, hindi na niya ako dinadalaw. Ngayon, nung mamamatay na siya, ay iba na ang tao ang nag-aasikaso sa kanya, iba na ang tao ang nakikita niya parati, ay doon niya ibinigay. Ganun po kaya nag-aaway ngayon yung dalawa. Ay dalawa ang last will and testament, hindi ba? Ay pero mas masusunod ata yung huli. Opo. Ganun O kaya kahit na hinabilin lang yan. Usually sa mga probinsya, hinahabilin lang po yan O ito, ibigay mo kay Nazario. Ibigay mo yan kay Nazario. O ito, ibigay mo kay Pedro. Yang isang portion na land na yan. Pero kung minsan, dahil nga sa verbal lang, pero will and testament din po yan. Ay basta mayroong witness na magkwan, ino-honor po yan. Pero kung minsan nga, nagbabago Kaya nga, in the case of the last will and testament, it is necessary to establish the date of the testator. Yan po ang nakasulat dito. Ngayon, tatanungin ko po yung mga abogado na sinasabi nila, ay bakit ganyan? Ay mayroong kondisyon na mamamatay muna si Sarah bago maisakatuparan yung pagpatay kay Marcos. Ay oo nga. Ay yun ang last will and testament niya anong magagawa mo dyan? Ang tingnan natin kung totoo ba yan at sino yung kinausap niya o sino yung binayaran niya. Yan ang dapat imbestigahan yan. Pero valid po yan kasi nga nakasulat Hindi ba? There is a necessity for the death of the testator. Hindi ba? Pwede niyang isama yan doon sa kontrata niya. At ito nga ang sample ko na si Jesus Christ, bago niya tayo masagip, kailangan muna siya na magdusa o mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para ma-enforce yung promise, yung redeeming promise o yung eternal salvation.
Ayan po. Ano bang hindi naintindihan dito? Naintindihan natin. Binigyan ko pa nga kayo ng example Yung taong mamamatay na isang mayaman na walang anak. Hindi ba? Na idodonate niya yung mga ari-arian niya kahit na kanino, pwede Pero bago makuha ng tao yan, ay kailangan patay na muna yung may-ari. Kasi nga ay kung may babayaran pa siya ng doktor o kaya ospital, milyon din ang babayaran niya, ay yun ang ibabayad. Yun muna ang ibabayad. Kaya nga hanggang hindi namatay, wala yun. Hindi ba? Ay kung marami siyang utang, hindi ba? Dahil nga doon sa nagpagamot siya ng ospital, hindi ba? Ganun po yan Kukunin muna yung mga property niya. Kaya nga, there is a necessity for the death of the testator para ma-enforce yung last will and testament niya na itong portion na ito o itong lahat ng kayamanan ko ay ibibigay ko dito sa pamangking ko. Ayan po. Because, verse 17, because a will does not take effect. Hindi ba? Ang linaw po Hindi ba? Hindi po ako nagsasabi yan. Biblia po yan. Because the last will and testament does not take effect until the one who made it has died. Hindi ba? Kasi nga, pwede niyang bawiin o pwede pang may utang na pala sa ospital, ay milyon na pala, ay saan kukuha ng ibabayad yan? Hindi ba? Yung ang sinasabi ko. O kaya nga, ay kung minsan nga, ay yung pamangkin niya na dati niyang kasama, nag-abroad, hindi ba? O pumunta sa malayong lugar, ay hindi na siya maasikaso. Ngayon, yung isang pamangkin niya na nangyayari po ito. Opo, nangyayari po. Yung isang pamangkin niya na malapit sa kanya, na parati siyang tinutulungan, doon na niya ibinigay. Hindi ba? Doon na niya ibinigay. Ganun po Kaya nga, tama ito. It does not take effect until the one who made it, nung testamento, hindi ba, has died. It cannot be enforced while he is still alive. Hindi ba? Maliwanag. Paulit-ulit na nga Hindi mai-enforce hanggang buhay pa si Sara Duterte. Ngayon kung patay na siya, doon lang. Doon lang mai-enforce. Ayan po ang sinasabi ko po sa inyo. Kaya delikado po yan. Delikado yan. Hindi pwedeng sabihin na sinasabi nila ba ito na conditional yan Ay lahat po may kondisyon. Lahat po ng kontrata may kondisyon. Opo. Pwede mo dagdagan yan. Pwede. Hindi ba? At ito na nga, para wala na kayong masabi, nanggaling na po ito sa Biblia. Galatians 3:15. Itataas ko lang po Itataas ko lang bahagya. Galatians 3:15. Ayan po. Brothers and sisters, beloved, kaya ay yan nga, yung mga mananampalataya. Let me put this in human terms. Ayan, gumagamit na si Paul sa mga Galatians na human terms ang ginagamit niya para maintindihan. At yan na nga din ang sinasabi ko sa inyo. Let us put this in human terms. Even a human covenant. Ayan po, hindi ba? Even the human agreement o covenant yan nga, yung last will and testament, hindi ba? Nakipagkasundo daw siya si Sara Duterte doon sa kung sino man yung taong kinausap niya. Even the human covenant, once it is ratified, nag-agree sila. Hindi ba? Sinabi niya, nag-agree na. Hindi ba? At sinabi ko na yung mga kondisyones, cannot be canceled or amended. Ayan po Hindi ba? Hindi mo na pwedeng baguhin yan. Pwedeng baguhin yan kung dalawa kayo. Pero mahirap po kung babaguhin ba. Halimbawa na pinagbili mo na yung ari-arian mo, hindi ba? Magkano yan? Yung house and lot na yan. Ay, kwan po yan. 5 million po yan
Pwede na ba yan? Baka lugi ka dyan. Ay, hindi. Sige na. 5 million lang. Ayaw mo nang dagdagan ang presyo niyan. Kasi mayaman yung bibili abroad eh. Sige, bilihin ko na yan. 5 million. Ngayon, kung nasarado na yan, hindi mo na pwedeng bawiin yan. Nasasabi mo, ay tika muna, ay lugi ata ako. Hindi ba? Hindi na pwede. Once it is ratified or once it is approved, na-consumate na hindi ba? Consumated na Hindi ba? Cannot be canceled or amended. Hindi mo na pwedeng amindahan. Yan po ang sinasabi. At sabi dito ni Paul, I am talking about human terms para maintindihan natin. Hindi ba? Ngayon ay Romans 7, 1-4. Ito, mga kababayan, ay talasan nyo lang po ang kwan nyo, at medyo kwan ito, patungkol po ito sa marriage. Nababago po ang ito ay, paano ko ba ipaliwanag ito? Nababago po ang kontrata paano ba? Sige, basahin ko na lang muna, pag namatay. Kasi kasama po yan Kasama kaya hindi pwedeng ihiwalay mo yung sitwasyon na patay Ito, babasahin ko na po para may maintindihan po tayo o may makuha po tayong idea. Na yung patay ay kwan yan kasama po yan hindi mo pwedeng ihiwalay yan. At ito nga ang tinutukoy sa marriage. Agreement ng mag-asawa. Ayan po, ang tinutukoy po dito sa Romans chapter 7, verse 1-4, na ang marriage ay pwede kang kasuhan ng bigamya o adultery kung ikaw ay may asawa at pumatol ka sa iba. Pero kung namatay na ang asawa mo, ay you are free. Yung pang sinasabi ng Biblia, to whoever you want, hindi ba, na mag-asawang muli. Free ka. Hindi ka pwedeng idemanda. So, you are free from the burden. Yung batas nga yan, yung marriage contract na yan. Yan po ang sinasabi ko dito. At maintindihan nyo po yan, Do you not know, brothers, for I am speaking to those who know the law. Ayan po. That the law has authority over a man only as long as he lives. Ayan po. For instance, a married woman bound by law to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. So then, if she is joined to another man while her husband is still alive, she is called an adulteress. But if her husband dies, she is free from the law and is not an adulteress if she marries another man. Ayan po ang nakasulat, hindi ba? Kaya kasama po yan May mga kontrata o may batas. Yan nga, the law of marriage, hindi ba? Ay natatapos din yan kung patay na yung tao, hindi ba? Ay bakit ngayon dito sasabihin ng mga abogado ni Sara Duterte na ay hindi yan kasi mamamatay muna siya ay bakit ganun? Bakit ganun? May mga epekto talaga ang patay. Yan po ang ibig kong sabihin dito. Ulitin ko lang ng mabilisan Do you not know, brothers, for I am speaking to those who know the law, that the law has authority over a man
only as long as he lives. For instance, a married woman is bound by the law to her husband as long as he lives. But if her husband dies, namatay, di ba? She is released from the law of marriage. So then, if she is joined to another man while her husband is still alive, she is called an adulteress. But if her husband dies, she is free from the law and is not an adulteress if she marries another man. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Ngayon ay bakit iitsapwiran nyo yung kamatayan, hindi ba? Ay kasama yun dun sa kontrata nila eh. Doon po sa kontrata ni Sarah, pag namatay daw siya, yan ang sinasabi niya, kung namatay daw siya, ay patayin din, hindi ba? Patayin din si Marcos. Mag-take effect lang yung kontrata kung namatay na siya. Ay dito naman ay nawawala po yung visa ng marriage kung namatay na yung asawa. Kaya pwede na siyang pumatol sa iba kung sino man ang magustuhan niya. Hindi ba? Para maintindihan niyo po talaga na pwede mangyari yan. Hindi ba? Kasi nga, in-example ko na po hindi ba, yung the law on marriage hindi ba? Ay aywan ko lang, ano ang ibig sabihin ng mga abogado? Hindi ba? Ni Sara Duterte. Hindi ko maintindihan pero yan po ang nakuha ko sa Biblia na gusto kong i-share sa inyo. Bahala na po kayo kung gusto nyong maniwala o hindi. At sana mga kababayan, mga minamahal, sa ating pakikinig po ay may nakukuha po tayong idea. Sa bagay ay very minor lang ito, hindi ko naman ay pinipilit na paniwalaan nyo. Pero ang gusto ko lang may makuha po kayo na wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Opo, at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.